Ito yung swerte guys, no? Swerte kayo especially dun sa mga magta-travel, maglalayag, magmo-move, lilipat. Yung iba sa inyo pwedeng lumipat kayo ng location, mga kapiksi. Let's say for example, lilipat kayo ng bahay, lilipat kayo ng tirahan. Dun sa lilipatan mo, mas magiging swerte ka. Dun sa lilipatan mo na bahay, parang doon papasok yung swerte sa'yo. O kaya naman pag lumipat ka ng trabaho, dun sa bago mong trabaho, dun mo mas mararamdaman na pumapasok yung swerte sa'yo. Kung ikaw ay mangingibang bansa or maglilipat ng trabaho, yan ganyan. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito yung ating 2025 kapalaran reading mga kapixie. Again, para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ito yung mga deck na gagamitin natin guys. Medyo madami. And medyo mahaba din yung reading natin for tonight guys. Kasi para sa isang buong taon ito, okay? And sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayong magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So, sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin yung video hanggang sa dulo. Lahat ng positive, lahat ng negative na makita natin guys, i-mention natin siya sa video. Yung mga positive, yun yung i-highlight nyo. Yung mga negative, yun yung iwasan nyo, mga kapiksi. Magsisilbing babala sa inyo, okay? So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Meron tayong helpful people. Meron tayong no, mga kapiksi. And meron din tayong get more information. So, meron agad tayong no dito guys. Pero mamaya, meron pa tayong yes or no pick a card reading dito. So, pag no yung lumabas dito guys, ibig sabihin no talaga. Pero pag yes yung lumabas dito, tas meron tayong no, ibig sabihin maybe mga kapiksi. So, antayin nyo yan guys sa dulo ng video. So, unang-una, meron tayong helpful people guys, no? Mga tao na tutulungan kayo. Itong mga tao na to guys, si universe din yung nagmo-move na to. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, kapag may kailangan kayo, always pray. Because the universe always move people, things, situation sa paligid nyo. So, yung mga tao na to, si universe din yung nagbibigay nito para matulungan kayo mga kapiksi. Kaya magdasal lang kayo, mag-pray kayo, para maibigay sa inyo ni universe yung mga tulong na kailangan nyo, even yung mga tao na kailangan nyo sa buhay nyo mga kapiksi. And itong get more information, kaya lumabas yung no dito mga kapiksi kasi parang sinasabi dito na huwag kayong magpadalos-dalos sa mga pagdidesisyon na kailangan nyong gawin sa 2025. Pag-aralan nyo mabuti, pag-isipan nyo mabuti, gather more information, especially guys, pag mga investments, no, paulit-ulit tayo dyan, kasi may mga investments na sinasabayan ng mga opportunista. So, yun yung gusto nating maiwasan para hindi ka ma-scam, hindi kayo maloko. So, dapat ginagawa nyo, nagdo-due diligence kayo mga kapiksi. Ibig sabihin, nagre-research ng tama, nag-o-observe ganyan para maiwasan talaga yung mga scam mga kapiksi. Okay? So, ito guys, i-mind nyo to sa comment section. Mind helpful people, mind tulong from the universe. Lahat ng mga magagandang marinig nyo guys, i-mind nyo sa comment section. Tapos, balik-balikan nyo guys para maalala nyo yung mga positive energies. So, tingnan pa natin guys, ano pang, ito guys, oh, this is prayer, mga kapiksi, donation. So, ibig sabihin nito guys, sabi ko nga sa inyo, always pray, guys, diba? Palagi magdasal, kahit kailangan nyo ng tulong, kahit hindi nyo kailangan ng tulong guys, always pray. Kailangan inaalagaan natin yung connection natin with the spirits, with the universe. And kung meron kayong mga kakayahan na mag-donate, mag-abuloy, diba? Tithing yung tawag doon. That's the best form of giving kasi, guys, yung tithing mga kapiksi. Okay? So, kung may mga pagkakataon kayo guys, kung nakakaluwag-luwag, mag-donate sa mga simbahan or mag-abuloy mga kapiksi. Another message guys, for some of you, maaring
ma-display yung pagiging introverted nyo, mga kapiksi. Parang feeling ko you will spend more time with yourself, or parang feeling ko pag-aaralan nyo yung sarili nyo ngayong 2025. Pero ang focus ng attention nyo, ng energy nyo ngayong 2025 is more on yourself. Parang feeling ko mas mahalaga sa'yo yung privacy mo, yung separation from the community, and parang sinusubukan mo rin maging independent. Parang tinetest mo din kung ano yung mga kayang mo pang gawin on your own without relying sa ibang tao, mga kapiksi. Okay? That's why parang sometimes ganun, merong ibang tao na fully introverted, merong ibang tao na extrovert but they have introvert side, mga kapiksi. So parang mas lalamang lang yung pagiging introvert mo ngayong 2025. And syempre guys, wag nyong ipagkait sa sarili nyo, no, yung mga luxury na pwede nyong ibigay sa sarili nyo. Pag sinabing luxury, hindi naman kailangan magastos guys, pero just enjoy your time with yourself, o kaya naman with your loved ones, mga mahal mo sa buhay, mga friends mo, family mo, ganyan. Spend time with them, and kumbaga tanim, no, ng maraming memories, spending time together, making memories, happy memories, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo. Tingnan pa natin, guys, what else, ano pa yung mga pwedeng nyong ma-experience, or ano pa yung mga pwedeng paparating for 2025. We have woman holding a heart in reverse. So, ito guys, pwedeng yung iba sa inyo, maaari kayong magkaroon ng konting problema pagdating sa love and relationship, mga kapiksi. And wala namang tao na hindi naman problema sa relasyon, guys. So, pwedeng nagkakaroon lang kayo ng konting miscommunication or misunderstanding. That's part of the process, di ba? Part of the relationship yon. Kailangan yon para mag-grow and mag-develop yung relationship nyo. Pero maayos din yan, guys, no? Sabihin nyo lang, this too shall pass. Makipag-usap sa partner, pwede rin kayo makinig ng mga relationship subliminals natin, ganyan, para maayos yung mga relationship nyo, guys. Another message for you, healer of the ages. This is about healing, mga kapiksi. So ibig sabihin nito, yung iba sa inyo pwedeng nag-i-improve yung health conditions nyo. Kung meron kayong mga sakit, karamdaman, mga dinadamdam, sa kahit anong aspeto ng kalusugan nyo, physical, mental, emotional, and sometimes yung spiritual. So, make sure na wag nyong iti-take for granted yung kalusugan nyo, mga kapiksi. Kung kailangan nyo magpa-check up, gawin nyo, okay? Kumonsulta sa mga manggagamot, mga kapiksi, para hindi, kumbaga wag natin i-take for granted, no? Prevention is better than cure, ika nga. Kung meron naman kayong mga health cards, guys, sa mga trabaho nyo, usually pagka empleyado, may mga health cards yan. Libre lang yon, guys. Gamitin nyo, sayang, no? Para ma-check kayo kung meron kayong mga dinadamdam, mga kapiksi. Okay? And ito yung indecision, mga kapiksi. Ito yung hindi makapag-desisyon, guys. Ito yung sinasabi dito na get more information, mga kapiksi, bago kayo mag-desisyon. Kapag nakuha nyo na yung mga tamang informasyon na kailangan nyo, tsaka kayo mag-desisyon, mga kapiksi, timbangin nyo yung mga pros and cons, mga benefits, advantages, disadvantages, ganyan. Make sure na kino-consider nyo din yung ibang tao sa paligid nyo. Pero more importantly, syempre, yung sarili mo, guys. Kasi at the end of the day, kung saan ka masaya, kung saan ka komportable, di ba? Ikaw yung magdedesisyon sa buhay mo. Ikaw yung nakakaalam niyan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, tingnan natin, guys, yung ganap sa inyo for 2025. Shuffle natin to, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course and services natin mga kapiksi, sa mga course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa mga gustong umandad, umasenso sa magkana sa kanilang buhay, kabuhayan, pera, negosyo, trabaho sa lapi, para sa inyo ang course na yan. And meron din tayong relationship course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo. So lahat ng yan guys available, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So 4 na beses tayo maglalatag ng spread mga kapiksi. Leo, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. So first quarter, second quarter, third quarter at saka fourth quarter. Pero anytime sa loob ng 2025 guys, pwede nyo ma-experience itong mga to. Lahat ng negative, lahat ng positive, babasahin natin. So sa negative energy mga kapiksi, mag-ingat kayo, wag kayong mainit ang dugo, wag mainitin ang dugo mga kapiksi. For some of you, maaari kayo mabiktima ng mga parang pampupolitika, ganyan. Dirty works, mga kapiksi, maaari kayo mabiktima. Kaya medyo mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo, sa mga kinasasangkutan nyo ng mga sitwasyon, sa mga tao na kinakausap nyo. Always kayo maging mapanuri guys, at saka huwag kayo masyadong patola, lalo na kapag mainit ang ulo nyo or mainitin ang ulo nyo mga kapiksi, kasi baka it might work against you. Yung iba sa nyo maaaring mainitin ng ulo, and yun yung weakness nyo guys, no? Parang ma-highlight yung weakness nyo na pagiging mainitin ng ulo, kaya medyo iwasan nyo yung pagiging mainitin ng ulo guys, kasi baka may makaaway kayo mga kapiksi. And for some of you guys, ito na yung kita natin na pwedeng nagkakaroon ng problema ng konti sa kaperahan pagpasok ng 2025 mga kapiksi, no? Maaari kayong maka-experience ng konting financial difficulties, pwedeng financial loss, pwedeng financial losses. Pero ito guys, feeling ko magka-cut loss kayo, lalo na kung nalulugi kayo. Parang feeling ko papakawalan nyo ito para mag-cut loss. Alam nyo ibig sabihin ng cut loss? Para hindi na lalo pang malugi. So let's say for example, kunwari may negosyo kayo, tapos yung negosyo nyo nalulugi na. So, tapos it's either isarado nyo na lang yung negosyo nyo or ibenta nyo yung negosyo nyo para hindi na lalong malugi ng malugi, na minsan kasi 'di ba pag nalulugi abonado, para hindi na kayo mag-abono and para hindi na lumaki lalo yung losses nyo. So, ganun yung nararamdaman natin, na yung iba sa inyo pwedeng mag-cut ng losses. Pero ito, may kapalit ito mga kapiksi. Yung mga mawawala sa inyo, especially in terms of money, merong ibang kapalit na pera din mga kapiksi, or opportunity sa money mga kapiksi. Kasi for some of you, maaring may mga bagong oportunidad na i-offer sa iyo sa universe pagdating sa kaperahan or pagdating sa pagkakakitaan. At saka hindi lang to iisa mga kapiksi, parang feeling ko maraming magbubukas ng opportunity sa inyo pagdating sa pagkakakitaan. For some of you, parang magda-diversify kayo. So parang ibig sabihin, hindi lang kayo magre-rely sa isang source of income. Let's say for example, hindi lang trabaho, pero yung iba sa inyo pwedeng mag-business din or mag-invest din. Tapos para magta-try kayo ng iba-ibang klase ng paraan para kumita ng pera. So parang multiple streams of income yung tina-target nyo ngayong 2025 mga kapiksi. Pero parang feeling ko mas magfo-focus kayo sa online, parang mga online ganyan. So pwedeng mga freelancing, o kaya naman online selling, online marketing, social media, I don't know, content creation or
whatever mga kapiksi. Pero parang nararamdaman ko na mas magfo-focus kayo online at saka parang mas nagta-target kayo ng global market, mga kapiksi. So, kung ano yung pinaplano nyo guys, mag-focus lang kayo kasi 'di ba sabi nga natin dito, helpful people, no, ibibigay din ni universe yung tulong na kailangan nyo mga kapiksi, even yung ibang tao na kailangan nyo guys. Okay, so yun yung nakikita natin sa maganda, and nakikita din natin dito na maaari ding umunlad at umasenso kayo pagkatapos ng mga financial struggles nyo, mga kapiksi. Meron yung kapalit na pag-unlad at pag-asenso. At saka yung iba sa nyo guys, parang hindi na kayo natatakot, no? Parang hindi na kayo natatakot sa danger, hindi na kayo natatakot sa danger. Ano ba Tagalog ng danger? Pahamak, or basta hindi na kayo natatakot. Parang nagiging brave na kayo mga kapiksi, okay? And syempre kapag brave kayo, courageous, nagkakaroon kayo ng lakas ng loob na lumabas ng comfort zone nyo, sumubok ng mga ibang bagay, and doon na kayo makakita ng pag-unlad at pag-asenso sa buhay nyo. At saka parang mas lumalalim na rin yung kaalaman nyo. May mga ma-acquire kayo guys na mga bagong skills or bagong knowledge na magagamit mo para sa pagtataguyod ng iyong kabuhayan kinabukasan mga kapiksi, okay? So, i-main mo yan guys sa comment section. Pag-angat, pag-unlad, katapangan, no? More opportunities, yan, sa kaperahan. So, i-main nyo yan guys sa comment section, Leo. So, what else mga kapiksi? Lahat ang mga magaganda guys, no? I-main nyo. Lahat ang natin mga kapiksi. So again, may mga negative and may mga positive din tayong nakikita mga kapiksi. Dito, nakikita natin na may mga balakid kayo sa isip nyo, no? Kahit na nagiging matapang kayo, pero minsan kinakain kayo ng kanigahan guys. And yung mga kanigahan na yun, dapat yun yung alisin nyo sa buhay nyo. At saka wag kayong makinig mga kapiksi. Nakikita nyo ba ito, may pireng? Parang ibig sabihin nito guys, wag kayong makinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Wag kayong ma-trigger, no, sa mga kanigahan, sa mga pambabash, sa mga paninira, sa mga nega na sinasabi ng ibang tao. You have to see with your eyes closed. Kailangan yung imagination mo, yung importante, what you see within yourself, okay? Kung ano yung pangarap mo, kung ano yung vision mo sa buhay, mag-focus ka. And wag mong pakinggan yung mga tao nang nanda-down sa'yo kasi sila yung magsisilbing balakid mo kapag nagpa-apekto ka sa kanila, mga kapiksi. Maaring yun yung maging cause para hindi ka makakita ng progreso. So by all means, wag ka makinig sa kanigahan or wag ka maging nega, in short, kasi wala yang may tutulong sa'yo, okay? On the positive side naman, magiging very busy kayo and very productive kayo ngayong 2025 kung kayo ay may mga negosyo, mga kapiksi, or magtatayo ng bagong negosyo. Kasi yung iba sa nyo guys, parang feeling ko magkakaroon kayo ng bagong business, pero itong business na to parang may partnership siya, pwedeng may mga collaboration kayo with other people, kaya mas magiging mabilis, no, yung pag-angat and pag-asenso nyo. So tapos nakikita natin dito na marami kayong customer, marami kayong client, maraming pumapasok na pera sa inyo mga kapiksi. Kaya yung iba sa inyo hindi kayo napapagod or hindi nyo nararamdaman yung pagod kasi very rewarding. Sometimes ganun, di ba guys, kapag malaki yung pumapasok na pera sa inyo, hindi nyo nararamdaman yung pagod kasi sulit, no? Sulit yung pasok ng pera sa inyo mga kapiksi, okay? So yun na. Tsaka yung iba sa inyo guys, you may be signing new contracts, maaring may mga bagong kontrata, mga bagong deal, mga bagong transaction, mga bagong commitment agreement, mga bagong project na maaaring dumating sa inyo ngayong 2025 mga kapiksi. So lahat yan guys, i-main nyo na sa comment section. Bagong kontrata, agreement, sales, commitment, projects, ito, more sales, more income, more money, ito,
mga kapiksi, at saka bagong negosyo dun sa iba, lalo na dun sa mga nagbabalak na magnegosyo, mga kapiksi. Yung iba, feeling ko mag-e-expand, guys, no? Pag sinabing mag-e-expand, pwede kayong magtayo ng isa pang branch or magdagdag ng branch, mga kapiksi, o kaya naman parang magdagdag ng produkto or mga items na binibenta sa mga kapiksi natin na negosyante, mga kapiksi. So, itong video na to, guys, pwede nyo panoorin ng paulit-ulit. Panoorin nyo ngayon, bago matapos yung 2024, bago pumasok yung 2025, pagpasok ng 2025, and for the rest of 2025, para ma-refresh sa inyo, mga kapiksi, yung positive na energies. Okay? Alright, so again, another set of energies. May mga problema, may mga pagsubok, challenges na pagdadaanan kayo. Medyo mabigat itong mga pagsubok na ma-experience nyo sa 2025, guys. Pwedeng may kinalaman sa pera. This is more about money, guys, yung nakikita natin sa inyo na energy. Hindi masyado sa relationship, although meron din, pero more on kabuhayan in general. So dito nakikita natin na maaari kayong magkaroon ng konting problema or challenges, pagsubok sa 2025. So kung ano man yung dadating na pagsubok sa inyo, mga kapiksi, paghandaan nyo na lang, guys, no? Kasi normal naman na nagkakaroon tayo ng pagsubok, challenges, kasi yun yung paraan ni universe, guys, para maka-experience tayo sa buhay and matuto, no? Kasi doon tayo natututo sa mga experience natin. So it's part of life. Ang importante, guys, is ready kayo, handa kayo, at saka ito, helpful people. Yan yung sinasabi nating helpful people. May tutulong sa inyo sa panahon ng pangailangan, mga kapiksi. May magbibigay ng tulong sa inyo, may mag-aabot ng tulong sa inyo, mga kapiksi. So huwag kayong masyadong mag-worry, huwag kayong masyadong mag-alala. At saka feeling ko itong problema na to, if in case na magka-problema kayo, parang it will bring the family closer together, no? Parang mas magiging malapit kayo sa family nyo or sa mga taong mahal nyo sa buhay, especially sa mga tao na tutulong sa inyo. So meron pa rin siyang positive result, guys. Okay? On the good side naman, meron ditong presence ng earth signs, mga kapiksi, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an earth sign. Ito yung swerte, guys, no? Swerte kayo, especially dun sa mga magta-travel, maglalayag, magmo-move, lilipat. Yung iba sa inyo, pwedeng lumipat kayo ng location, mga kapiksi. Let's say, for example, lilipat kayo ng bahay, lilipat kayo ng tirahan. Dun sa lilipatan mo, mas magiging swerte ka. Dun sa lilipatan mo na bahay, parang doon papasok yung swerte sa'yo. O kaya naman, pag lumipat ka ng trabaho, dun sa bago mong trabaho, dun mo mas mararamdaman na pumapasok yung swerte sa'yo. Kung ikaw ay mangingibang bansa or maglilipat ng trabaho, yan, ganyan, doon mo na mapapansin na parang sinuswerte ka sa trabaho, sinuswerte ka sa buhay, sinuswerte ka sa bahay. So doon magsisimula yung pag-andar or pagbabago ng swerte mo kapag kayo ay nakalipat, mga kapiksi. So may kakambal na swerte itong paglipat nyo, guys. Okay? And for some of you, guys, ito, guys, no, maganda din yung energy nyo sa relationship, mga kapiksi. And for some of you, guys, kung hindi pa kayo in a relationship, parang makakatagpo kayo ng somebody na understanding, compassionate, mapagmahal, maunawain. Yan. So parang may dadating sa'yo na ganong person, mga kapiksi. Okay? And makaka-experience din kayo na unti-unting gagaan din yung kalagayan nyo sa financial, mga kapiksi, and magiging magaan din yung daloy ng pera sa inyo. Sabi ko nga, guys, saswertehin din kayo sa buhay. Okay? So yan, i-mind nyo yan sa comment section, mga kapiksi. Mind swerte, mind movement, paglipat, may magandang daloy ng pera, ito harmonious relationship. So i-mind nyo yan sa comment section, mga kapiksi. Okay? And what else, guys? Ito, last set na. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another air sign. Deceptive energy, guys. Mag-ingat sa mga manloloko, sa mga scammers.
Guys, yung iba sa inyo parang vulnerable kayo, no? Parang feeling ko yung iba medyo weak. Magdi-display kayo ng weak na side nyo or weak na personality nyo. Pag sinabing weak, mahina, no? And yung pagiging mahina na yon, mahina, marupok, weak, yan yung sasamantalahin ng mga scammers or manloloko or mapang-abuso. Diyan nila kayo titirahin. Parang alam nila yung weak side nyo or makukuha nila yung weak side nyo, mga kapiksi. And kapag ka nakuha nila yon, doon nila kayo parang titirahin or aabusuhin. Pwedeng mabiktima din kayo ng emotional blackmail, guys, no? Lalo na kung kakilala nyo yung mamba-blackmail sa inyo or mang-aabuso. Kaya always keep your guard up. Huwag tutulog-tulog, mga kapigsi. Kailangan maging mapanuri sa mga taong pinagkakatiwalaan kasi baka mapagsamantalahan kayo and mapahamak pa kayo. Okay? On the good side naman, guys, ito pa, tuloy-tuloy pa rin yung mga magandang daloy. Actually, may mararamdaman nyo na parang bago matapos yung taon, una, kung kayo ay nagsabi ko nga, di ba, maaari kayong magkaroon ng financial losses, makaka-recover kayo kasi suswertehin din kayo, mga kapiksi. Tapos makita pa kayo ng magandang ani, no? Magandang ani, magandang resulta kumbaga sa 2025. So magandang ani, magandang resulta, makakita kayo ng mga resulta ng mga effort nyo for 2025 bago matapos yung 2025. At saka parang may mga unexpected na tulong din or mga unexpected na experiences, unexpected na kaganapan na parang hindi mo inaasahan, mga kapiksi. Itong mga unexpected na to, maaari pa tong magdala, no? Na, or maging susi pa, guys, ng kasaganaan sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright? So, i-mind yan, guys. Mind rewards, mind tag-ani, mind recovery, pagbangon, unexpected journey. Lahat ng positive, guys, sabi ko sa inyo, i-mail nyo sa comment section. And wag nyong kalimutan, balik-balikan tong video na to. Okay? Alright. So, dito na tayo, guys. Tingnan natin yung eto na yung yes or no pick a card reading natin. So, huminga kayo ng malalim, guys, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyong sagutin or malaman for 2025. Habang sinashuffle ko to, guys, samantalahin ko magpasalamat ako sa inyo. Thank you so much, guys, sa pagsama nyo sa akin ngayong 2024. And sana samahan nyo pa rin ako sa 2025, mga kapiksi. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot, Pinoy Pixie Love Tarot. Meron din tayong Facebook page, Pinoy Pixie Tarot, and Instagram page, Pinoy Pixie Tarot. I love you all so much, mga kapiksi. So, hinga ng malalim, guys. Tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo. And then, pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, mga kapiksi, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 naman, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman, ang sagot sa tanong nyo ay no, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And, if hindi kayo naka-resonate dito, guys, try nyo panoorin itong 2025 pick a card kapalaran. Baka nandyan yung energy nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.